Kanina pa ako paikot-ikot dito sa loob ng kwarto at hindi ako mapakali. Itinudo ko na nga ang temperature ng aircon pero sobrang nakakaramdam pa rin ako ng kakaibang init sa aking katawan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Balisa at hindi mapakali ang isipan ko. May kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko na hindi ko maintindihan. Nag-umpisa lang ang kakaiba kong nararamdaman pagkatapos kong kumain ng breakfast. Nakailang baso ng tubig na din ako pero hindi pa rin nawawala ang uhaw na nararamdaman ko sa aking katawan. Para bang may hinahanap ang pakiramdam ko na hindi ko mawari. Hindi ko na kaya. Dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo at basta na lang itinapat ang aking katawan sa rumaragasang tubig ng shower. Ni hindi na nga ako nag-abala pang hubarin ang saplot sa aking katawan. Alam kong may mali sa akin pero hindi ko naman malaman kung ano. Habang nasa ilalim ako ng shower kahit papaano naibsan din ang init na nararamdaman ko sa aking katawan. Hindi ito init na para bang sinisinat ako. Kakibang init kaya sa mismong ilalaim ng shower, tuluyan ko nang hinubad lahat ng saplot sa aking katawan. Nag-apply ng sabon at kasabay ng paghaplos ng sarili kong palad sa aking katawan, hindi ko mapigilan ang mapapikit. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili hanggang sa dumako ang dalawa kong palad sa magkabilaan kong bundok. Ah, bakit ang sarap? God, ano ang nangyayari sa akin? Mahina kong sambit. Parang may nag-udyok sa isipan ko na haplusin ang lamasin ang sarili kong dibdib. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin pero sa pagkakataon na ito gets ko na kung ano ang nararamdaman ko. Horny. Libog. Yes, iyon ang nararamdaman ko at hindi ko maintindihan kung bakit. First time ko itong nararamdaman at halos kapusin ako sa aking paghinga habang patuloy ako sa paglamas sa aking magkabilaang bundok. Nasasarapan ako sa pagtouch ko sa aking sarili hanggang sa dumako ang isa kong palad sa aking pagkababae. Nakakahiya man pero nagawa kong laruin ang sarili kong hiyas, kung saan hindi ko mapigilan ang maipikit ang aking mga mata at muli ding napadilat nang biglang pumasok sa isipan ko ang nakangiting mukha ni Kenzo. Yes, si Kenzo. Kailangan ko siya. Hindi sapat ang pagpapaligaya ko sa aking sarili para maibsan ang pagkauhaw na nararamdaman ko ngayon. Hindi na din ako nag-abala pang magbanlaw. May sabon pa nga ako sa aking katawan at pinatay ko na din ang tubig sa shower. Pagkatapos noon, basta ko na lang hinablot ang isang towel at ipinatong sa aking balikat at basta na lang lumabas ng banyo, kung saan hindi ko mapigilan na magulat nang maabutan ko si Kenzo dito sa loob ng aking kwarto. Pulang-pula ang kanyang mukha at kaagad kong napansin ang paglakbay ng kanyang mga mata sa hubad kong katawan. Ano ang hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla na lang siyang lumapit sa akin at hinapit niya ako sa aking baiwang kasabay ng pagsiil niya ng halik sa labi ko. Wala naman akong balak na pumalag dahil ito naman ang nais ng katawa ko, kaya naman kaagad ko na ding tinugon ang halik niya. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan na siyang dahilan kaya lalong nakaramdam ng excitement ang bawat himaymay ng aking laman. Nag-ispadahan ang aming mga dila at nagpalitan kami ng aming laway. Walang ni isa man sa amin ang gustong magpaawat. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa aming dalawa pero wala na akong panahon pa para mag-isip. Mas importante sa akin ngayon ang ligaya na nararamdaman ko sa piling nitong si Kenzo. Ang sarap niya. Ang tamis ng labi niya at ramdam ko na din ang pagkabasa ng aking hiyas. Yes, nakakahiyamang sabihin pero sobrang taas ng level ng libog sa aking katawan at wala akong ibang gusto ngayon kundi ang maibsan ang pagkauhaw na nararamdaman ko sa tawag ng laman. Shit, hindi ako ganito at first time ko itong gagawin sa tanang buhay ko. Napanatili ko ang virginity ko kahit na black sheep ako sa pamilya namin at gusto ko na itong ibigay kay Kenzo. Sa lalaking bahala na ang bukas kung matutunan niya din ba akong mahalin. Ramdam ang pagkasabik namin sa isa't isa, dama ko na din ang matigas niyang pagkalalaki sa may tiyan ko dahil sa halos magkadikit na naming katawan. Bumubukol iyon at alam kong hindi basta ang size nito. Lalo na at minsan ko na iyong nakita kagabi noong pinapaligayan niya ang sarili niya. Kung hindi pa nga kami halos kapusin sa paghinga, hindi pa sana maghihiwalay ang mga labi namin eh. Kenzo, mahihang bigkas ko. Pareho naming habol ang aming paghinga habang hindi naghihiwalay ang aming mga titig sa isa't isa. You're so beautiful, Bella. Hayaan mong iparadam ko sa iyo kung gaano ako nabaliw sa alindog mo, paos niyang bigkas. Nagliliyab ang mga mata niya sa matinding pagnanasa at muli niyang inangkin ang labi ko.
Ilang minuto din kaming naghalikan bago bumaba ang labi niya patungo sa aking liig habang ang dalawa niyang palad ay nag-umpisa ng maglakbay sa buo kong katawan. Pagkapilya ako alam ko iyon at siguro, dahil sa matinding pagkadarang na nararamdaman ko, sa init na nararamdaman ng bawat himaymay ng aking laman. Kasabay ng paglakbay ng dalawang palad ni Kenzo, sa buo kong katawan ay ang kusa ding paggalaw ng isa kong kamay. Diretso iyon sa harapan ni Kenzo at lumading sa kanyang alaga. Tama ako. Sobrang tigas na nga na lalong nagbigay sa aking ng kakaibang excitement. Oh, fuck. Huwag mo munang hawakan tiyan, Bella. Baka labasan ka agad ako niyan eh. Narinig ko pang sambit niya, kaya itinigil ko na ang paghawak sa alaga niya. Nang magsawa siya marahil sa aking liig, gumapang ang labi niya patungo sa may punong tainga ko. Dinilaan niya iyon kaya hindi ko na ulit mapigilan pa ang pagkalas ng mahinang ungol sa aking lalamunan. Kusa kong ikinawit ang aking dalawang braso sa kanyang liig nang maramdaman ko na nag-umpisa nang bumaba ang kanyang halik patungo sa aking liig. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapahalinghing dahil sa sarap na naramdaman ko na sinipsip at kumakagat siya sa bahaging iyon. Napatingala pa nga ako nang maramdaman ko ang kanyang dila sa may collarbone ko papunta sa aking balikat. Shit, halik pa lang nakakabaliw na. Ramdam ko ang pagkasabik ng aking katawan sa halik at haplos niya. Lalo pa yata akong na-excite nang gumapang ang isa niyang palad patungo sa aking likod, pababa sa aking pang-upo at pumisil sa bahaging iyon. Napaiktad pa nga ako dahil sa pinaghalong damdamin na hindi ko ma-explain. Nang magsawa siya kusa niyang binitwan ang pang-upo ko at gumapang ang palad niya patungo sa aking pagkababae. Ramdam ko ang pagkabasa ko sa bahaging iyon at kusa kong pinaghiwalay ang aking hita para bigyang daan ang kanyang palad sa nais gawin sa naglalaway ko ng hiyas. You're so wet, mahina niyang anas. Para namang musika iyon sa pandinig ko kaya naman lalo ko pang ibinuka ang aking hita. Ang init. Sobrang init at lalo yatang dumble ang pagnanasa na nararamdaman ko. Nang magsawa siya marahil sa aking liig, gumapang ang labi niya patungo sa may punong tainga ko. Dinilaan niya iyon kaya hindi ko na ulit mapigilan pa ang pagkalas ng mahinang ungol sa aking lalamunan. Nang igiyan niya ako patungo sa kama para akong maamong tupa na kaagad na sumunod sa kanya. Patihayan niya akong inihiga kasabay ng pagpwesto niya sa ibabang bahagi ng aking katawan. Hindi pa ako masyadong ready nang bigla niya na lang sungaban ang basang-basa kong hiyas. Hindi pa nga siya nakontento at lalo niya pang ibinuka ang aking mga hita at ipinatong niya iyon sa kanyang balikat. Damang-dama ko ang mainit niyang dila na nag-uumpisahang laruin at himurin ang aking pagkababae. Oh, Kenzo. Yes, para akong nabaliw kong ungol. Pabaling-baling ang aking ulo at hindi ko malaman kung saan ako kakapit. Para kasi akong nalulunod eh. Halos pasigaw kong bigkas ng bigla niya na lang sinipsip ang aking perlas ng silangan. Oh, Kenzo. Tama na ano ang ginagawa mo. Tama na, sige pa. Halos pasigaw kong sambit. Ang gulo ko diba pero isa lang naman din ang sinisigaw ng isipan ko. Ayaw kong tumigil siya. May gusto pa akong marating na hindi ko mawari. Saka ang galing niyang kumain ng tahong. Grabe nakakapanginig ng laman. Oh shit. Ayan na. Kenzo naiihi na ako, malakas kong sambit ng may kung anong bagay na gustong kumawala sa puson ko. Imbes na tumigil siya lalo niya pang pinaghusay ang kanyang ginagawang pagdila at paghimod sa pagkababae ko. Halos pasigaw kong muling sambit nang bigla ko na lang naramdaman ang pagdaloy ng aking katas mula sa aking sinapupunan. Nanginig ang aking tuhod at nakakaramdam ako ng panlalambot. Patuloy lang din naman si Kenzo sa paghimod niya sa aking pagkababae at nang magsawa kusa na siyang dumagan sa akin. Ikiniskis at itinutok niya ang kanyang pagkalalaki sa basang-basa kong hiyas kasabay ng malakas na pagkadyot. Ouch! Piste, ang sakit, halos pasigaw kong bigkas. Napasin kong natigilan si Kenzo. Huminto siya sa paggalaw sa ibabaw ko at gulat na napatitig sa akin. Virgin ka pa? Seryoso niyang tanong. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa tanong niyang iyon. Naningkit ang mga mata ko sa galit at walang sabi-sabing malakas ko siyang itinulak. Nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa kama kasabay ng malutong na mura na narinig ko mula sa bibig niya. Mabuti na lang at hindi pa sumagad ang kanyang pagkalalaki sa hiyas ko kung hindi lagot na. Fuck! Bella, ano ba?
Sadista ka ba? Narinig kong sambit niya pero dali-dali kong hinablot ang kumot at itinakip sa hubad kong katawan. Nainsulto ako doon sa tanong niya at bigla akong nagising na mali pala itong ginagawa namin. Shit, ang tanga ko. Bakit ba ako nagpadala sa init ng aking katawan? Oh Bella. Come on. Ganoon-ganoon na lang ba? Bibitinin mo ba ako? Seryoso niyang tanong. Mula sa pagkakahulog sa kama, dahan-dahan siyang tumayo, kaya naman lalo kong hinigpitan ang pagkakapit ko sa kumot na tumatakip sa kahubdan ko. Ano ang palagay mo sa akin? Prostitute para tanungin mo ng ganyan, galit kong sambit. Napansin kong natigilan siya at tiim bagang akong tinitigan. Is that a big deal? Siyempre, nagulat ako and... Out! Out! Get out! Galit kong sigaw sa kanya sabay turo sa pintuan ng silid. Napansin kong kaagad naningkit ang mga mata niya dahil marahil sa inis. Saka, nandoon na at alam kong sobrang nabitin din talaga siya. Oh come on Bella. Masyado na nga akong nabitin tapos sinipa mo pa ako. Ano ba gusto mo ba talagang masira ang kinabukasan ko? Naiinis niyang sagot sa akin. Mahigpit pa rin ang pagkakakapit ko sa kumot sa takot na baka bigla na lang niya akong balikan dito sa kama at matuloy ang hindi dapat matuloy. Grabe ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ba bigla na lang akong kinain ng karupukan? Wala tayong usapan tungkol sa mga ganitong bagay kaya pwede ba huwag mo nang ituloy ang kung ano man ang balak mo? Lumayas ka na nga dito sa kwarto, naiinis kong sagot sa kanya. Napasabunot naman siya sa sarili niyang buhok at kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding pagkadismaya. Okay fine. Lalabas ako at baka naman mabasag mo pa ng tuluyan ang alaga ko. Yamot niyang sambit at mabilis na naglakad palabas ng silid. Naiwan naman akong abot-abot ang kaba sa aking dibdib. Mabuti na lang talaga at bigla kong bumalik sa huwesyo kanina, kung hindi baka tuluyan ng nawarak ni Kenzo ang pagkababae ko. Heist, dapat talaga mag-ingat ako Lalo na siguro sa mga kinakain ko. Kanina kasi ramdam ko ang init sa aking katawan sa hindi malamang dahilan. Feeling ko talaga may mali sa kinain ko kaninang breakfast, at iyon ang dapat kong alamin. Tiyak ako na may ginawang kabulastugan si Lolo Lance para siguro matuloy ang nais niya na magkaroon na siya ng apo. Iba kasi ang ngiti at sigla niya habang kumakain kami kanina Sa naisip kong iyon hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Mamayang gabi nasasalubungin namin ang Christmas at balak ko bukas din ay magpapaalam na kay Lolo Lance na babalik na ako ng Manila. Delikado yata ako dito sa Hacienda Borlo. Sa kakaisip ko sa mga plano ko kinabukasan, ni hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising ako eksakto 2:00 na ng hapon. Dali-dali akong bumangon at naglakad patungo sa banyo para maligo. Nakakaramdam kasi ako ng panlalagkit ng aking katawan marahil epekto ng halos paliguan ako ng halik ni Kenzo kanina. Habang naliligo ako muling sumagi sa isipan ko ang mainit na tagpo na naganap sa pagitan naming dalawa ni Kenzo, pero ipinapangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaan pang maulit iyon. Never ever na talaga dahil nakakatakot. Ayaw ko nang umiyak pang muli. Ayaw ko na ding mabigo at tama na magpakasal kaming dalawa at matulungan ko siya para makuha niya ang mana niya. Iyon lang at wala nang iba dahil wala na akong balak pang sumugal ulit sa pag-ibig. Ayaw ko nang umiyak pa. Ayaw ko na ding umasa. Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa ko at mabilis na nagbihis. Ni hindi na nga din ako nag-abala pang patuyuin ang aking buhok. Ramdam ko pa rin ang sakit ng pilay pero hindi naman iyon naging hadlang para magawa ko lahat ng nais ko. Pagkatapos kong magbihis, bit-bit ang aking cellphone nagpasya na din akong lumabas ng silid. Mabagal lang ang lakad ko dahil tinatantiya ko pa rin ang bawat paghakbang ko para hindi ako matumba. Senyorita magandang tanghali po, natigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang boses ni Marisa. Ang kasambahay na kasama ko kahapon na naligaw sa gubat. Hi, magandang tanghali din sa iyo Marisa. Kumusata ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Nakangiti kong bati sa kanya. Ayos lang po ako senyorita. Kayo po ang inaalala ko lalo na at napilayan kayo, nakangiting sagot nito sa akin. Ayos na ako. Pilay lang ito at maliit na bagay, sagot ko sa kanya para hindi na din siya mag-isip ng ano paman. Kasalanan ko ang nangyari kahapon at muntik na din siyang napahamak dahil sa katangahan ko. Siya nga pala senyorita bababa po kayo.
Alalayan ko na po kayo at baka mahulog or madulas kayo sa may hagdan, suhestyon niya na kaagad ko ding sinang-ayunan. Pabor sa akin ang offer niya lalo na at hirap din talaga akong magkikilos ngayon. Nasaan nga pala si Senyorita Kenzo mo, Marisa? Tanong ko dito nang nag-umpisa na kaming humakbang pababa ng hagdan. Umalis po Senyorita kaninang before lunch. Si Senyor Lance naman po bumisita sa bahay na kaibigan niya pero babalik din naman daw po kaagad mamayang gabi, sagot nito sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kung ganoon wala ang mga amo nila dito sa mansion. Ako lang mag-isa kasama ng mga kasambahay. Nagpasaya akong dumiretso na muna ng dining area para makakain. Medyo gutom na din kasi talaga ako at naghahanap na ng laman ang aking sikmura. Balak ko ding tumambay ng garden pagkatapos kumain habang hinihintay sila Lolo Lance at Kenzo. Alangan naman na hindi sila uwi hanggang mamayang gabi may bisitang naghahantay sa kanila para ma-celebrate ang Pasko. Inimbitahan nila ako dito sa mansion nila para ma-celebrate ang Pasko, kaya dapat lang na nandito din sila mamaya. Hindi ko tuloy mapigilan ang biglang mamiss ang mga magulang at kapatid ko sa Manila. Tiyak ako na sa mga sandaling ito, busy na silang lahat sa paghahanda sa pag-celebrate ng Pasko, samantalang ako, heto ako pipilay-pilay at mag-isa. Heist, parang gusto ko na tuloy pagsisisihan ang pagiging black sheep ko. Feeling ko pinaparusahan na ako ni Lord dahil sa pagiging matigas ang ulo ko. Pagkatapos kong kumain, nagpasya na akong lumabas ng garden para makapagpahangin. Sa totoo lang, medyo nakakaramdam na ako ng boredom. Hindi ako sanay sa ganitong buhay na walang nakakausap at walang nakakasama at nakaupo lang. Gusto kong tawagan sila mommy at daddy pati na ang mga kapatid ko, pero alam kong pati sila sobrang busy din talaga. Ayaw ko silang maisturbo at tiyak akong iniisip din nila na nag-enjoy ako ngayon. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. Malungkot pala kapag ganito. Malungkot pala na walang nakakausap. Tiyak din ako na malaki ang galit sa akin ni Kenzo, kaya ito umalis. Ikaw ba naman na nabitin Nasa ganoon akong pagmumuni-muni nang mapukaw ang atensyon ko sa pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay nang mapansin ko na may biglang nag-message sa akin. Galing kay Eunice. Yes, kahit naman hindi na kami bati ni Eunice, friend ko pa rin siya sa isa kong social media account. Dali-dali kong binuksan ang mensahe niya at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na isang video pala ang naisend niya sa akin. Actually halos 1 minutong video clip kung saan makikita na nasa loob siya ng isang kwarto na may kahalikang lalaki. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapatutop sa aking bibig nang makilala ko ang nasabing lalaki. Walang iba kundi si Kenzo. Tama, si Kenzo na pareho silang hubot-hubad ni Eunice na nasa ibabaw ng kama. Hindi ako makapaniwala sa aking nakitang video, kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ito ang inaasahan ko na masaksihan ngayong hapon. Kung ganoon, hindi nakatiis si Kenzo. Nabitin siya sa akin kanina kaya siguro siya nakipagkita kay Eunice para makaraos or di kaya may relasyon pa rin sila. Ano man ang dahilan pero ramdam na ramdam ng puso ko ang sakit at pagsiselos. Hindi ko akalain na nagawa ni Kenzo na makipagkita kay Eunice gayong alam niyang andito pa ako sa mansion na dapat niyang samahan lalo na at injured ko. Hindi ko na napigilan pa ang pagkawala ng mahinang hikbi sa aking labi. Ang sakit. Masakit pa rin pala na may nakita akong ganitong klaseng video. Masakit pa rin pala ang isang katotohanan na magkasama sila ngayon. Siguro tama lang ang naging desisyon ko na huwag maniwala kay Kenzo. Na alam kong kahit na ano ang mangyari, never niya akong magustuhan dahil si Eunice naman talaga ang may-ari ng puso niya. Para akong nanghihina na mabilis kong nabitawan ang aking cellphone. Hinayaan ko ang aking mga mata na patuloy sa pagluha dahil alam kong iyon lang ang tanging paraan para maibsan ng kahit na kaunti ang bigat na nararamdaman ng puso ko. Patuloy ako sa pagluha nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong tiningnan iyon para malaman kung sino ang tumatawag at nang mapansin ko na si Eunice iyon, dali-dali kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at bantulot ng sinagot ang tawag. Hello, halos pabulong kong sambit. Pigil ko din ang sarili ko na pumiyok dahil ayaw kong bigyang ng kaligayahan itong si Eunice. Ayaw kong ipakita sa kanya na nasasaktan ako. Hello, best friend. Nakita mo ba ang video clip na isinend ko sa iyo? Halata ang tuwa sa boses na tanong niya sa akin. Ano ang kailangan mo? Malamig at walang emosyon kong tanong sa kanya.
Ayaw kong patulan ang mga patutsada niya dahil hindi kami magka-level. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Well, kung ayaw mong sagutin, ayos lang. Siguro naman na-realized mo na kahit anong gawin mo, akin pa rin si Kenzo, di ba? Natatawa niyang tanong. Well, mag-enjoy kayo. Enjoy mo hangat kasama mo siya, seryoso kong sagot. Ha ha ha. Really? Well, since may basbas na sa iyo, lulubos-lubusin ko na ang kasiyahan na nararamdaman ko na sa pagitan naming dalawa, natatawa niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Well, alam mo ba kung bakit nagkaroon ako ng chance na matawagan ka? Nasa kitchen kasi si Kenzo eh. Ipinaghanda ako ng pagkain dahil nakita niya na masyado akong napagod kanina. Ang sweet niya, di ba? Hindi pa rin siya nagbabago. Halos paliguan niya ako ng halik at ramdam ko ang pagsamba niya sa katawan ko bago niya ako dinala sa langit, pagkikwento pa nito na sinabayan niya pa ng paghagikhi. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata, kaya naman gustuhin ko man na sagutin ang patutsada ni Eunice, hindi ko na nagawa. Nakakaramdam na kasi ako ng paninikip ng aking dibdib at kapag pilitin ko pa ang sarili ko na magsalita, baka bigla na lang akong mapahagulhol ng iyak. Ayaw kong mangyari iyon dahil ayaw kong magmukhang kawawa sa paningin ni Eunice. Wala na akong nagawa pa kundi ang i-off na lang ang tawag. Bahala nang masabihan ng loser pero hindi ko kayang makipagplastikan sa babaeng alam kong mula umpisa, mas matimbang siya sa puso ni Kenzo. Pagtapos naming mag-usap ni Eunice nagpa siya akong bumalik ng kwarto. Pilit kong pinapagaan ang kalooban ko sa pamamagitan ng panonood ng iba't ibang klaseng mga comedy na mga pelikula. Gayunpaman, kahit na anong pilit ko na baliwalain ang pinag-usapan namin ni Eunice kanina, pilit pa ring sumisiksik sa puso at isipan ko ang sakit. Imbes natatawa ako sa mga comedy na pelikula na pinapanood ko, nararamdaman ko sa sarili ko na napapaiyak na naman ako. Hest, hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako magkakaganito pero sana matapos na ang paghihirap ng kalooban ko. Feeling ko tuloy ngayon para akong kumuha ng bato na basta na lang ipinukpok sa ulo ko. Kung bakit naman kasi pumayag akong magpapakasal kay Kenzo. Hindi pa nakakauwi sila Kenzo at Lolo Lance pero napapansin ko ang pagiging abala ng halos lahat. Nang tanungin ko si Marisa, sinabi niya sa akin na ganito daw talaga kapag Pasko. Lahat ng mga tauhan ng Hacienda Borlo pumupunta dito sa mansion para makiselebrate. Eksakto alas 7 ng gabi, ibinalita sa akin ni Marisa na dumating na daw si Lolo Lance. Dali-dali akong nag-ayos at naglagay ng makeup. Hanggang maaari, ayaw kong mapansin ng matanda ang lungkot na nakaguhit sa aking mga mata. Mabuti na lang talaga at magaling akong mag-makeup. Ilang beses ko pang pinraktis ang sarili ko sa harap ng salamin ng umiti kahit na ang totoo, durog na durog ang puso ko. Hindi pa rin nakakauwi si Kenzo at hindi na ako umaasa pa na makakasama namin siya na salubungin ang Pasko. Bahala na siya. Kung kay Eunice siya mas masaya, edi doon siya. Tutupad ako sa pinirmahan kong kontrata dahil malapit na din naman kasal na iyon at pagkatapos na maisalin sa pangalan ang mana niya, magpapaalam na talaga ako ng lubusan sa kanya. Kakalimutan ko na siya at mag-umpisa ako ng panibagong buhay na malayo sa anino niya. Good evening po Lolo Lance, nakangiti kong bati kay Lolo Lance pagkababa ko ng dining area. Isang masayang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi nito nang mapansin niya ang presensya ko. Good morning din iha. Kumusta ang maghapon mo dito sa mansion? Ang paa mo, ayos na ba? Nakangiting tanong niya naman sa akin. No worries Polo. Kaunti na lang ang kirot sa paa ko. Siguro po dahil effective ang gamot na ibinigay ni Dosi, nakangiti kong sagot sa kanya. Mabuti naman kung ganoon iha. Sa totoo lang, nag-aalala din ako sa kalagayan mo. Nakakahiya sa lolo at lola mo pati na sa mga magulang mo kapag malaman nila ang nangyari sa iyo dito sa hasyenda. Ayaw na ayaw kong isipin nila na pinababayaan ka namin, nakangiting sagot niya naman sa akin. Nako, huwag niyo na pong isipin iyon lo. Alam nila lolo at lola pati na din nila mommy at daddy kung gaano ako kapasaway at baka mapagalitan pa ako ng mga iyon kapag malaman nila na na-injured ako, nakangiti kong sagot. Isang malakas na pagtawa naman ang naging sagot ni Lolo at sininyasan niya akong maupo na. Marami ng mga pagkain na nakalatag sa mesa at pwede na daw kaming kumain habang hinihintay ang alas 12 ng hating gabi. Teka lang, nasaan nga pala si Kenzo? Saktong pagkaupo ko muling nagsalita si Lolo Lance.
Hinahanap na nito si Kenzo na hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko. Po. Nabangit po ni Marisa na umalis daw po kaninang bago mag-lunch, kaagad ko ding sagot. Napansin ko ang unti-unting pagbabago ng hitsura ni Lolo. Bigla itong nagseryoso at pinatawag si Marisa. Ikinonfirm nito kay Marisa kung anong oras umalis si Kenzo at nang sinabi nito na before lunch, kitang-kita ko na ang matinding pagkadimsya sa mukha ni Lolo Lance. Malungkot itong tumitig sa akin kasabay ng pag-iling. Pasensya ka na iha kung naging unfair man ang apo ko sa iyo. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya sa ginawa ni Kenzo. Alam niya naman na injured ka tapos iniwan ka dito sa mansion. Nahihiya ako. Sobrang nahihiya ako sa iyo iha, malungkot na sambit ni Lolo Lance. Ang kaninang masaya nitong aura ay biglang nabahira ng lungkot. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya, pero gayon paman, pinilt ko ang sarili ko nang umiti sa harap nito. Lo, ayos lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Hindi po kayo dapat malungkot ng ganyan lalo na at sa edad niyong iyan dapat palagi lang pong happy, bigkas ko. Ang bait mo talagang bata ka. Nakakapanghinayang. Hindi nakita ni Kenzo ang kahalagahan mo. Patawad iha patawad sa mga nangyari, malungkot na muli niyang bigkas. Pilit naman akong umiti pero hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Lo, ayos lang po ako. Sanay na po ako kay Kenzo. Sanay na ako sa kanya, bigkas ko habang lumuluha. Alam ko and aware ako sa mga nangyari noon pa man sa pagitan niyong dalawa ng apo ko, Bella. Sad to say, may ibang gusto si Kenzo na babae at kahit na ano pa ang gawin ko, hindi ko talaga siya mapipilit. Maraming salamat sa kooperasyon mo, Bella. Sana, kahit na hindi kayo ang magkatuluyan ng apo ko, mananatili kitang maging apo habang buhay, bigkas niya na nagpayanig sa aking pagkatao. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Lolo Lance. May alam pala siya sa nangyari noon sa pagitan naming dalawa ni Kenzo. Nag-iisang apo ko si Kenzo at next week isasalin ko na ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Ako na mismo ang pupunit sa kontrata na pinirmahan mo, iha. Pasensya ka na sa malaking abala na ibinigay namin sa iyo, malungkot niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Kung ganoon, aware nga talaga siya sa kontrata at kasunduan namin ni Kenzo. Nakakahiya. Nakaka-guilty. Hindi ko tuloy maiwasan na lalong makaramdam ng awa kay Lolo Lance. Pagkatapos ng malungkot na pag-uusap na sinabayan namin ni Lolo Lance sa pagkain ng dinner, muli akong bumalik sa aking silid. Sinigurado ko na din na nakalock ang pintuan ng kwarto bago ako naglakad patungo sa may kama at nahiga. Hangat maari, ayaw ko kasi muna ng isturbo. Gusto ko munang mapag-isa, makapag-isip at makapagpahinga. Hindi ko alam kung masaya ba ako sa confirmation ni Lolo Lance na hindi na daw ipupursu ang kasal naming dalawa ni Kenzo, pero sa kaloob-looban ng puso ko, alam ko sa sarili ko na kahit papaano nakahinga ako ng maluwang. Iyon na marahil ang pinakamabisa at pinakatamang desisyon. Walang kasalan na magaganap lalo na at si Lolo Lance na mismo ang nagdesisyon. Nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang muling pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong binuksan iyon at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat ng galing iyon sa online banking ko. May notification ako na natanggap na may millions na pera ang pumasok sa aking bank account na labis kong ikinagulat. Ano ang ibig sabihin nito? Saan galing ito, mahina kong bigkas. Gusto kong isipin na galing ito sa mga magulang ko or di kaya kina lolo at lola dahil Pasko ngayon at gift nila sa akin pero imposible. Imposibleng magbibigay sila ng ganito kalaking amount ng cash sa aking bank account dahil kadalasan na naging regalo nila sa aming magkakapatid ay mga properties. Hindi pera kaya nakakapagtaka. Wala sa sariling dali-dali akong bumaba ng kama at naglakad palabas ng kwarto. Kaagad kong hinanap si Lolo Lance at nang sabihin sa akin ni Marisa na nasa kwarto daw, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad ka na itong pinuntahan. Lo, sorry po kung naisturbo ko kayo but I have something to ask po. Pauna kong bigkas pagkabukas niya ng pintuan ng kwarto. Yes? Ano iyon iha? Tell me, nakangiti nitong tanong sa akin pero nababanaag ko sa mga mata niya ang lungkot. Lo, kayo po ba ang nagpasok ng malaking halaga sa bank account ko? Seryosong tanong ko. Kaagad naman siyang napangiti sabay tango. Pang-shopping mo. Hindi man kayo ang magkakatuluyan ni Kenzo, pero gusto kitang ituring na apo.
Maliit na halaga lang ang pera na naibigay ko sa iyo, pero huwag mo sanang isipin na kabayaran iyon dahil sa mga nangyari iha. Gusto ko lang talagang bigyan ka ng regalo at wala akong maisip kung ano iyon, kaya ikaw na lang ang bahalang bumili ng para sa Evil, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang nagulat din talaga ako sa confirmation na ibinigay niya sa akin. Sayang nga lang. Kagaya ni Bolo Rider, siguro kay sarap din na maging lolo ni Lolo Lance. Galante. Gusto ko po sanang tangihan ang pera kaya lang since na sinabi niyo po na Christmas gift niyo sa akin iyon, tatangapin ko po. Magpapa-feeding program na lang po siguro ako sa napili kong mga charity pagbalik ko ng Manila, gamit ang pera na iyon para marami ang makinabang, nakangiti kong sagot sa kanya. Ikaw ang bahala iha. Pera mo na iyan at nasa sa iyo kung paano mo gastusin, nakangiting bigkas niya. Teka lang, may isa pa pala akong ibibigay sa iyo. Baka sa sobrang pagiging abala ko mamaya, hindi ko na may abot pa sa iyo. Muli niyang bigkas at naglakad papasok ng kwarto at sa muling paglabas niya napansin kong may bitbit na siya na isang kahon na nababalutan ng gift wrap. Nakangiti niyang iniabot sa akin. Ingatan mo ang bagay na iyan iha. Sa iyo ko ipagkakatiwala dahil alam kong mabuti kang tao, nakangiti nitong bigkas. Nagtataka kung kaagad naman na inabot iyon. Hindi ko alam kung anong meron sa loob ng box pero nang mapansin ko ang tuwa sa mga mata ni Lolo Lance, kaagad na din akong nagpasalamat. Thank you Polo. Kung ano man ang laman ng box na ito, asahan niyo po na iingatan ko ng buong puso, bigkas ko. Isang masayang pagtango ang naging sagot nito sa akin, kaya nagpa siya na akong magpaalam na muna sa kanya. Alam kong gusto din nitong magpahinga. Matanda na si Lolo Lance at halos maghapon din siyang nasa labas. Magaan ang loob na muilang naglakad ako pabaliik ng kwarto. Pagpasok sa loob, kaagad ko na ding binuksan ang regalo niya sa akin at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang buksan ko iyon. Isa iyong napakagandang diamond ring. Sobrang ganda at sa mismong loob ng box na ito ay may note na nagsasabing malaki ang sentimental value nito sa mga Borloe dahil pag-aari pa raw ito ng ina ni Lolo Lance at ipinapasa daw ito sa bawat henerasyon. Ibig sabihin, ipinapasa ito sa panganay na anak na babae pero since wala na ang mommy ni Kenzo ang last na babae sa pamilya at namatay na ito kaya nagpa siya si Lolo Lance na sa akin na lang ito ibigay. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi ko alam kung kaya ko bang tangapin ang isang napakalaking kayamanan ng isang pamilya pero isa lang ang sigurado ako ang laki ng tiwala ni Lolo Lance para ibigay sa akin ito. Siguro, ayaw niya talaga kay Eunice kaya nagpa siya siyang ibigay sa akin ang naturang singsing. Wala sa sariling hinubad ko ang engagement ring na ibinigay sa akin ni Kenzo. Ipinalit ko ang diamond ring na laman nitong box para isukat sa daliri ko at hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa nang magkasya sa akin. Isusukat ko lang naman sana at balak kong tangalin kaagad pero kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang hindi ko na matangal pa iyon. Imbes na magpahinga sana ako, hindi ko na nagawa. Hindi ko na mabilang pa kung ilang beses na akong nagpabalik-balik ng banyo para tangalin ang singsing na ipinagkatiwala sa akin ni Lolo Lance. Lahat yata ng pwedeng gawing ginawa ko na para matangal lang pero ayaw talaga. Frustrated akong napaupo sa kama. Hindi sa ayaw ko ang singsing na ito pero wala din naman akong balak na gamitin. Kaya lang, ano nang ba ang pwedeng gawin para matangal? Hindi naman siya masikip sa palasingsingan ko. Sakto lang ang sukat nito sa akin kaya nakakapagtaka talaga. Wala sa sariling napahiga ako ng kama. Suko na ako at kung ayaw niyang maalis sa daliri ko di huwag. Tutal naman, wala na din akong balak na isuot ulit ang engagement ring na bigay sa akin ni Kenzo. Balak kong isauli iyon sa kanya. Wala nang kasalan na mangyayari sa pagitan naming dalawa lalo na at nabangit na ni Lolo Lance sa akin na si Kenzo pa rin naman ang magmamana sa lahat ng kayamanan na meron sila. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Well, hanggang dito na lang siguro ang lahat. Wala na akong pag-asa pa na maging akin talaga si Kenzo. Suko na ako at siguro ito na din ang last na pagkakataon para umibig ako. Iiwas na talaga ako sa mga lalaki. Hindi na ako iibig pang muli at itutuloy ko ang nauna kong plano. Alam kong maiintindihan ako ng lahat. Walang direksyon ang buhay ko at naging sakit lang ako ng ulo ng mga magulang kaya siguro ito na ang tamang pagkakataon para magtino ako. Wala sa sariling dinampot ko ang ring na ibinigay ni Kenzo sa akin. Malungkot akong napangiti. Hindi na ako iiyak.
Sawang-sawa na ako sa kakaiyak at nasanay na din siguro ang puso ko sa sakit na nararamdaman. Halos 2 taon din akong walang ginawa kundi ang habulin si Kenzo at nakakapagod na din. Basta ko na lang inilapag ang engagement ring na bigay ni Kenzo sa gilid ng bedside table at ipinikit ko ang aking mga mata. Gusto kong matulog na muna para maipahinga ang isip at puso ko. Balak kong samahan mamaya si Lolo Lance para salubungin ang Pasko. Hindi na ako aasa pa na uwi si Kenzo ngayong gabi. Nasa kandungan siya ni Eunice at tiyak akong nag-enjoy silang dalawa sa mga sandaling ito. Napaka-unfair ni Cupid. Sa dami ng mga lalaking pwedeng mahalin, bakit si Kenzo pa? Hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang marinig ko ang putok ng fireworks sa labas. Dali-dali akong bumangon sabay sulyap sa orasan na nasa bedside table at hindi ko pa nga maiwasan na magulat ng halos 11:00 na pala ng gabi. 1 oras na lang at Pasko na. Kailangan ko nang mag-ayos at makijoin kina Lolo Lance kasama ng mga tauhan dito sa hasyenda. Ayaw kong magmukhang killjoy. Hindi man si Kenzo ang kasama ko ngayong Pasko, at least nakasama ako ng mabait na si Lolo Lance. Kung hindi pa nakakauwi si Kenzo dito sa hasyenda, tiyak din akong malungkot si Lolo Lance sa mga sandaling ito. Si Kenzo lang ang kadugo na meron siya. Si Kenzo lang ang kamag-anak na meron siya, at tiyak akong hindi maging kumpleto ang Pasko ni Lolo Lance kung wala ang kaisa-isa niyang apo. Dali-dali akong nag-ayos at nagsuot ng presentableng damit. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, lumabas na ako ng kwarto at diretso sa harden ng Hacienda Borloy, kung saan kaagad na nasaksihan ng mga mata ko ang nagkakasayahang mga bisita. Mukhang may program sila at balak mamigay ng mga regalo si Lolo Lance. May mga nakita kasi akong mga regalo na maayos na nakasalansan. Iha, mabuti naman at bumaba ka na, hindi ko pa nga napigilan ang mapapitlag nang marinig ko ang boses ni Lolo Lance. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang sumalubong sa paningin ko ang masaya nitong mukha. Hello Lo! Merry Christmas po, nakangiti kong bigkas kahit na wala pang 12:00 ng hating gabi. Natawa naman ito. Merry Christmas din iha. Halika, samahan mo akong umpisahan na ipamigay ang mga regalo sa mga tauhan ng hasyenda. Iyan na lang kasi ang hinihintay ng lahat nakangiti nitong pag-iaya sa akin. Mabilis ko naman itong hinawakan sa kanyang braso at inalalayan patungo sa mga nakasalansan na regalo. Kaagad naman kaming sinalubong ng mga tuwang-tuwa niyang mga tauhan. Iba't ibang pagbati ang naririnig ko at halatang malapit talaga sila kay Lolo Lance. Sa bagay, hindi na nakakapagtaka iyon dahil sa maiksing sandali na nakilala ko itong si Lolo Lance, wala akong masabi kundi sobrang bait niya. Pagkadating namin sa harapan, pasimple kong inilibot ang tingin sa buong paligid. Hinahanap ko ang presensya ni Kenzo pero mukhang hindi pa ito nakakauwi. Tama nga ako. Walang Kenzo kaming makakasama para salubungin ang Pasko dahil nasa kandungan ito ni Eunice. Kaagad na namigay ng mga regalo si Lolo Lance habang nakaalalay ako. Saktong pagkatapos niyang maibigay ang mga regalo sa mga tauhan nito, pumatak na ang 12:00 ng gabi. May fireworks display kaya sobrang saya ng mga bisita. Marami ding mga pagkain na nasa mesa kaya naman kahit papaano, nag-enjoy din ako. Merry Christmas Lo! Feeling ko din New Year na dahil grabe po ang fireworks display, nakangiti kong bigkas habang nakatingala sa langit. Talagang pinaghandaan ko ang gabing ito iha. Siguro, hindi na ako magsi-celebrate ng New Year. Hindi na kailangan. Malungkot nitong sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako dito at hindi ko na naman maiwasan na makaramdam ng awa dito nang mapansin ko kung gaano kalungkot ng kanyang mga mata. Gusto niyo po bang samahan ko po kayo na mag-celebrate ng New Year? Nakangiti kong tanong. Ewan ko ba supposed to be magpapaalam na sana ako sa kanya na uuwi na ng Manila pero bigla naman akong nakapagbitaw ng ganitong pangako na alam ko sa sarili ko na mahirap nang bawiin. Talaga iha? Sige kung nandito ka pa hanggang sa New Year, bakit hindi? Nakangiti nitong sagot sa akin. Okay po. Sakto dahil hindi pa magaling ang paa ko. Hindi pa ako pwedeng umuwi sa amin. Sasamahan ko po kayo dito sa hasyenda hanggang New Year Lolo, nakangiti kong sagot. Masaya naman itong tumango. Natapos ang Christmas party dito sa Mansion Borlo na masaya ang mga tauhan nila Lolo Lance na umuwi sa kani-kanilang bahay na dala ang mga regalo galing sa mabait nilang amo.
Sobrang proud ako kay Lolo Lance dahil nakita ko kung gaano siya kabait sa mga tauhan niya at napansin ko din kung gaano siya kamahal ng mga ito. Sad to say, nag-umpisa at natapos ang party na walang Kenzo na dumating at kahit na nakangiti si Lolo Lance, alam kong sa loob ng puso nito ay nalulungkot ito dahil wala ang kaisa-isa niyang apo. Ganoon din naman ako. Nalulungkot din ako pero dinadaan ko na lang sa pagngiti at pagtawa ang lahat. Hindi lang kay Kenzo dapat umikot ang mundo ko. Tinanggap ko na sa puso ko na kahit na ano ang mangyari, hindi siya magiging akin. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko para maging masaya. Lalo na kung ang lalaking iyon ay kagaya ni Kenzo na walang pakialam sa nararamdaman ng kapwa niya. Imagine, nag-effort siya na isama ako dito sa hacienda para i-celebrate daw ang Pasko pero siya itong wala. Literal na inindyan kaming dalawa ni Lolo Lance. Hindi ko alam kung first time lang ba itong nangyari na sa tuwing may special na okasyon wala si Kenzo pero sana ngayon lang. Masyadong mabait si Lolo Lance para hindi siya pahalagahan ng nag-iisa niyang apo. Magpahinga na muna kayo. Ang mga ligpitin, mamayang umaga niyo na gawin dahil may mga darating naman na mga asawa ng mga magsasaka para tulungan kayong magligpit, utos ni Lolo Lance sa mga kasambahay. Hindi ko na naman tuloy mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Kung totoosin, halos kukunti na lang naman ang ligpitin. Ang mga sobrang mga pagkain ay ibinigay niya na sa mga tauhan niya. Naghati-hati ang mga ito at lahat ay masaya. Salamat po senyor, narinig kong sagot ng pinakamayordoma sa kanila. Pwede ka na ding magpahinga iha. Merry Christmas at huwag kang mag-alala ako na ang bahalang makikipag-usap sa lolo at lola mo tungkol sa hindi matutuloy na kasal niyong dalawa ng apo ko. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin na ma-celebrate ang Pasko. Ako naman ang binalingan niya ng tingin. Salamat Polo. Merry Christmas po ulit. Kayo po, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Nakangiti kong tanong dito. Hindi na muna. Kapag ganitong matanda na, medyo hirap na sa pagtulog. Dito na muna ako. Aakyat na lang ako mamaya kapag makaramdam ako ng antok, nakangiti niyang sagot sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko at akmang maglalakad na sana ako papasok ng mansyon nang marinig ko ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng gate. Nahinto ako sa paghakbang at muling napatingin kay Lolo Kenzo na noon ay sobrang seryoso na ng mukha habang nakatitig sa may gate. Dumating na ang magaling kong apo. Mahina niyang sambit bago muling ibinaling ang tingin sa akin at sinenyasan ako na maupo na muna. Mabilis na din akong tumalima. Ang totoo, hindi pa naman ako inaantok at gusto ko pang tumambay dito sa labas. Ngayong nandito na si Kenzo, gusto kong makita at marinig ang mga paliwanag niya kung bakit ngayon lang siya umuwi. Inaasahan pa naman ni Lolo Lance na hindi siya uwi ngayong madaling araw. Nida pahingi ng kape at bigyan mo din ng maiinom si Bella. Narinig kong utos ni Lolo Lance sa mayordoma na wala din yatang balak na magpahinga. Inutusan na siya ni Lolo Lance kanina na pwede na siyang matulog pero hindi pa rin siya umaalis. Nakaantabay din yata sa amo niya. Masusunod do senyor, narinig kong sagot ni Manang Nida at tinanong niya pa ako kung ano ang gusto kong inumin. Nanghingi na din ako ng kape at dahil wala na din naman akong balak pang bumalik sa pagtulog. Lo, bakit gising pa po kayo? Nasaan na ang mga bisita? Pasensya na po kung hindi ako nakaabot sa pagtitipon. Kaagad na wika ni Kenzo pagkalapit niya sa amin. Nagmano pa ito sa lolo niya habang hindi naman makatingin ang diretsyo sa akin. Guilty ang gago pero pinili ko na lang na huwag magbigay ng kahit na anong reaksyon. Wala akong plano na makipag-usap sa kanya at kaya lang naman ako hindi tumuloy sa pagpasok sa loob ng mansion dahil gusto ko lang naman makitsismis. Saan ka galing? Before lunch, umalis ka na at ngayon ka lang nakauwi, seryosong tanong ni Lolo Lance dito. Ramdam ko ang matinding disappointment sa boses ng matanda kaya naman kaagad na napaiwas ng tingin ni Kenzo dito. Napabaling ang tingin nito sa akin na kaagad ko na ding pinagtaasan ng kilay. Sorry. Alam ko po ang pagkakamali ko at asahan niyo po na hindi na ito maulit pa, sagot naman ni Kenzo. Talagang hindi na maulit pa ang nangyari ngayon dahil isang beses lang dumaan ang Pasko sa taong ito. Wala nang kasunod at kahit pa siguro magalit pa ako sa iyo, hindi na maibabalik pa ang nangyari na, sagot naman ni Lolo Lance dito. Hindi nakaimik si Kenzo pero kitang-kita ko sa mukha nito ang guilt. Well, ini-stress niya ba naman ang lolo niya, dapat lang din talaga na mahiya siya. Bahala ka na kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo.
Malaya ka nang gawin lahat ng nais mo sa buhay mo. Hindi na din kita pipigilan pa kung sinong babae ang gusto mong makasama habang buhay, muling bigkas ni Lolo Lance. Napansin kong kaagad na napakunot ang noo ni Kenzo at nagtatanong ang mga matang tumitig sa akin, pero kaagad na din akong nag-iwas ng tingin. Ano po ang ibig sabihin nito, Lo? Hindi ko maintindihan. Opo, alam ko ang pagkakamali ko dahil hindi ako nakauwi ng maaga pero hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Kenzo nang kaagad din itong pinutol ni Lolo Lance. Kakausapin ko ang buong partido ni Bella na hindi na matutuloy ang kasal niyong dalawa. Wala nang kasalan na mangyayari dahil masyado nang nakakahiya ang mga pinanggawa mo, malakas ang boses na wika ni Lolo Lance. Napansin kong natamimi si Kenzo. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata niya habang titig na titig ito sa kanyang lolo. Hindi pa rin ako nag-abala pang umimik. Tahimik lang akong nakikinig sa pag-uusap nilang dalawa dahil kagaya ng nabanggit ko kanina nakikiusyuso lang ako. Walang dahilan para sumabat dahil tapos na ang lahat. Si Lolo Lance na mismo ang nagdesisyon na hindi na matutuloy ang kasal naming dalawa ng apo niya, kaya ayos na sa akin iyon. At least naging fair si Lolo sa akin, di ba? Siguro aware din talaga siya sa mga kalokohan na ginagawa ng apo niya kaya ganoon. Bella deserved someone much more better than you. Nakakahiya kapag malaman ng angkan niya na hindi pa man kayo ikinasal, niluluko mo na siya, muling bigkas ni Lolo Lance. Muling napatitig sa akin si Kenzo pero kaagad din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Si Lolo Lance na ang bahalang magsabon at magbanlaw sa kanya. Lo, bakit naman biglaan? I mean, pwede bang pag-usapan muna namin Bella ang tungkol dito? Nag-uumpisa ng ihanda ang tungkol sa pagpapakasal namin at sayang naman kung hindi matutuloy, sagot naman ni Kenzo. Ang kapal ng mukha niya para sabihin iyon. Mag-uusap. Anong akala niya sa akin, may balak pa siyang kausapin? Wala na dahil wala na akong balak na makinig sa mga lame excuses niya. Ask yourself kung bakit biglaan ang naging desisyon kong ito. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malalaman ang kung anuman ang mga plano mo, Kenzo. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan pang pakasalan si Bella para maisalin sa pangalan mo lahat ng mamanahin mo sa akin, muling bigkas ni Lolo Lance. Muling napatitig sa akin ang gulat na si Kenzo pero deadma lang ako. Mabuti na lang talaga at dumating na ang kape na ni-request ni Lolo Lance kay Manang Nida. May pagkakaabalahan ako habang nakikinig sa pag-uusap nila. Bella, ano ito? Bakit ganito? Narinig kong tanong ni Kenzo sa akin. Walang gana ko siyang tinitigan at peking humikab. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Lolo, di ba? Wala nang kasalan na magaganap kaya hindi mo na kailangan pang magpakita ng effort sa lahat na kunwari nanliligaw ka sa akin, seryosong sagot ko sa kanya. Ganoon lang kadali sa iyo ang lahat na magdesisyon ng mga bagay-bagay na hindi man lang ako kinukonsulta. Habang wala ako, ito ba ang naging topic nyo? Seryosong tanong niya. Oh, come on, Kenzo. Huwag kang ang magmalinis. Matanong nga kita, saan ka ba galing? All this time saan ka nagpunta? Bakit wala ka sa special na okasyon ng Pasko? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Seryosong tanong ko sa kanya. Muli siyang natigilan kasabay ng paggalaw ng Adam's apple niya. Kasama mo si Eunice, di ba? I think kayong dalawa naman talaga ang nagmamahalan bakit hindi na lang siya ang pakasalan mo? Para naman hindi na masayang ang lahat ng effort sa paghahanda sa kasal natin, malamig kong sagot sa kanya. Pinilit ko ding maging mahinahon dahil ayaw kong ipakita sa kanya na masyado akong nasaktan sa ginawa niya. Na masyado akong disappointed sa kanya dahil hindi man lang niya tinapos ang kasunduan namin bago siya pumunta sa kandungan ni Eunice. Bella, please. Pag-usapan natin ito dahil hindi ako papayag na hindi matutuloy ang kasal natin, seryoso niyang sagot sa akin. Hindi papayag? Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Kung hindi ka papayag, bahala ka. Alam na ni Lolo ang kung ano ang plano mo at sinabi niya na din sa akin na masasalin pa rin sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian nyo kahit na hindi na matutuloy ang kasal natin, seryosong sagot ko sa kanya. Hindi naman siya nakasagot sa akin at kay Lolo Lance na naman ibinaling ang tingin niya. Tapusin na natin ang pag-uusap nating ito. Bella, pwede ka nang pumasok ng silid mo. Magpahinga ka na dahil alam kong pagod ka rin sa dami ng mga activities na ginawa mo, sagot naman ni Lolo. Wala na akong choice kundi ang tumayo na para sundin ang nais ni Lolo Lance.
Sabagay, wala din naman akong balak na makaharap ng matagal si Kenzo, lalo na at sa tuwing nakikita ko siya, ay lalo lang akong nakakaramdam ng sakit ng kalooban dahil alam kong kaya hindi siya nakauwi dahil galing siya sa kandungan ni Eunice. Good night, Lo, mahina kong bigkas bago ako naglakad papasok ng mansion. Susundan pa nga sana ako ni Kenzo pero mabilis na din siyang sinaway ni Lolo Lance. Eksakto 3:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Feeling ko din kay tagal ng oras at gusto ko nang sumikat ang araw para makapagplano ng pwedeng gawin. Alam ko din sa sarili ko na hindi na ako makakatulog pa. Hindi ko din alam kung tapos na bang mag-usap sila Lolo Lance at Kenzo dahil bago ako nakapasok sa mansion, narinig ko pa nga ang malakas na boses ni Lolo Lance na galit sa apo niya. Hinintay lang siguro ng matanda na umalis ako para mas lalo yata niyang mapagalitan ang magaling niyang apo. Malungkot akong napabuntong hininga. Dapat na maging masaya ako dahil malaya na ako sa pagpapakasal kay Kenzo. Wala talagang mabuting kahihinatnan ang lahat pero at least sinubukan ko, diba? Minsan akong naging masunuring apo at sinunod ko ang nais ni Lolo Ryder na magpakasal sa apo ng kaibigan niya at hindi ko na din kasalanan pa kung hindi na matutuloy. May ibang babaeng napupusuan si Kenzo at unfair iyon sa panig ko. Hindi ko dapat ipagsisiksikan ang sarili ko sa lalaking ayaw sa akin. Kahit na alam kong hindi ako makatulog, pinili ko pa rin ang mahiga sa kama. Pinindot ko ang aking cellphone at bunuksan ko ang aking social media account at sumalubong sa paningin ko ang iba't ibang pagbati sa akin. Mula kina mommy at daddy. Mga kapatid ko pati na din sa mga best friends ko. Ang saya nila. Marami na ding mga larawan na naka-upload sa kani-kanilang social media account. Pinagkasya ko na lang ang sarili ko na tingnan ang mga iyon nang biglang may tumawag sa akin. Si Mateo. Hello. Matt. Merry Christmas, pinilit kong pinasigla ang boses ko na sagot sa kanya. Bumangon ako ng kama at naglakad patungo sa may salaming bintana. Hinawi ko ang makapal na bintana. Hinawi ko ang makapal na kortina at mula sa kinatatayuan ko tanaw ko ang garden kung saan napansin ko ang nakaupong si Kenzo. Mag-isa na lang siya at hindi niya nakasama si Lolo Lance. Hello! Bella, Merry Christmas, masiglang bati sa akin ni Mateo mula sa kabilang linya. Otomatiko na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Napatawag ka? Don't tell me hindi na napagod sa party nyo, natatawa kong sagot sa kanya. Napansin ko na naka-online ka kaya naman nag-try akong tawagan ka and thanks God at sumagot ka. So, kumusta ka na? Saan ka ngayon? Tanong niya sa akin. Nasa Mindanao ako. Sa Hacienda Borlo, kaagad ko na ding sagot. What? Ang layo mo naman. Bakit? Tanong niya. Halata sa boses niya ang matinding pagtataka, kaya naman hindi ko na maipigilan pa ang matawa. Inimbitahan nila ako na dito. Mag-celebrate ng Christmas at dahil mabait ako pumayag ako, sagot ko naman. Sabagay. So, tuloy na ba talaga ang pagpakasal mo sa Kenzo na iyan? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong niya. Well, mainit-init na balita at masyadong fresh pa. Hindi na matutuloy ang kasal namin. Nandito ako sa hacienda nila as guest at hindi para maging future reyna ng hacienda na ito, pabiro kong sagot sa kanya. Ano? Talaga? I mean seryoso, tanong niya. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi pwedeng gawing biro ang ganitong bagay lalo na at seryosong usapin ang kasal, sagot ko. Thanks God kung ganoon. Natauhan ka din. So kailan ang balik mo dito sa Manila? Kung kailangan mo ng crying shoulder, huwag mong kalimutan na andito lang kami ng mga kaibigan mo. Sagot niya sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang matawa. Sira hindi na ako iiyak no. Naka-moved on na kaya ako, sagot ko. Hindi nga. Nang ganoon kabilis? Ako ba ay pinagluluko mo Bella de la Fuente? Tanong niya sa akin. Nga. Saka, kung gusto mo ng bonding, pwede naman sigurong puntahan niyo ako dito sa Mindanao. Dito tayo magbonding, nakangiti kong sagot. Seryoso ka? I mean kung walang Kenzo Borlo na bubuntot-buntot sa iyo, gali na. Yayayain ko ang buong tropa na puntahan ka dyan at magbonding tayo. Pwede kong gamitin ang chopper ng pamilya namin para mabilis ang biyahe at may rest house din kami banda dyan, sagot nito sa akin. Edi perfect. Paano ba iyan aasahan ko kayo dito sa Mindanao, sagot ko.
Sure, okay. Mag-update ako sa GT, doon na lang tayo magpalitan ng message. See you soon, Bella, sagot niya sa akin at mabilis na din siyang nagpaalam. Tinatawag daw kasi siya ng mommy niya. Kahit naman papaano, natapos ang pag-uusap namin ni Mateo na masaya ako. Kahit papaano gumaan ang kalooban ko. Hindi ako nag-iisa. Maraming nagmamahal sa akin kaya hindi ako dapat makaramdam ng lungkot. Wala sa sariling muli akong napatingin sa kinaroroonan ni Kenzo at nang mapansin ko na nakatingala siya dito sa gawi ko, wala sa sariling kaagad akong napaatras. Bukas ang ilaw dito sa silid ko at alam kong mula sa kinaroroonan niya na aaninag niya ako. Yiti, wag lang siyang assuming at wag niya lang sanang isipin na siya ang tinitingnan ko kung hindi mapapahiya lang siya. Sinigurado ko munang nakalock ang pintuan ng silid bago ko ini-off ang ilaw. Iga na muna ako ulit ng kama habang hinihintay ang mag-umaga.